Magandang hapon mga kababayan, mabilis ang update tayo tungkol sa Bagyong Ramil. Ayon sa pinakahuling datos ng Pag-asa ngayong hapon, nagbago na naman ang direksyon ng bagyo at posible na itong tumawid sa Central Luzon area sa mga susunod na araw. Dahil dito, mahalagang manatiling alerto at huwag magpakampante habang patuloy itong lumalakas. Ang sentro ni Ramil ay nasa layong 640 km silangan ng Juban, Sorsogon. Taglay nito ang maximum sustained winds na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na hanggang 70 kilometers per hour. May central pressure itong 1,002 HPA at kumikilos pakanluran-timog-kanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ang lawak ng hanging dala nito ay umaabot hanggang 400 kilometers mula sa sentro, kaya't hindi lamang ang lugar na direktang tatamaan ang makakaranas ng epekto, kundi pati mga kalapit na rehiyon. Nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa southeastern portion ng Isabela, eastern at southern Quirino, southeastern Nueva Vizcaya, Aurora, eastern Nueva Ecija, eastern Bulacan, northern at eastern Quezon, kabilang ang Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias Island at Ticao Island, northern Samar, Northern Eastern Samar at Northern Samar. Sa ilalim ng signal na ito, posibleng maranasan ang malalakas na hangin sa loob ng 36 na oras na may lakas na 39 hanggang 61 kilometers per hour. Batay sa pinakahuling forecast, si Ramil ay patuloy na kikilos pakanluran sa susunod na 24 na oras bago lumihis pakanluran hilagang kanluran patungong Central at Southern Luzon. Posibleng maglandfall ito sa Catanduanes bukas October 18 ng hapon at tatawid malapit sa Bicol Region sa gabi. Pagkatapos nito, inaasahang maglalandfall ito muli sa Aurora o Quezon sa linggo ng umaga, October 19, bago tuluyang tumawid sa Northern or Central Luzon at lumabas ng West Philippine Sea sa linggo ng gabi. Sa Lunes, October 20, inaasahang lalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Mahalagang tandaan na maaaring magbago pa ang track ng bagyo. Kung bababa pa ang direksyon nito, mas maraming lugar ang maapektuhan ng wind signal at malalakas na pag-ulan, kaya't huwag kalimutang tumutok dito sa channel. Ayon sa Pag-asa, inaasahang lalakas pa si Ramil at posibleng maging tropical storm sa loob ng 12 oras. May posibilidad din itong maging severe tropical storm bago maglandfall. Pagkatapos tumawid ng Luzon at makabalik sa West Philippine Sea, maaari pa itong lumakas habang papalayo ng bansa. Panatilihin ang kahandaan at patuloy na makinig sa opisyal na abiso ng Pag-asa. Sa ganitong sitwasyon, ang tamang impormasyon at maagap na paghahanda ang susi para manatiling ligtas.